Hello mga katuhog! Sa tutorial na ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano mag-crochet ng strawberry stitches coin purse gamit ang flex frame. Perfect siya bilang cute na pangregalo or pangbenta at super fun gawin kahit beginner friendly. Tara na at simulan natin ang paggawa ng matibay at adorable na coin purse na ito. Ang mga materials na gagamitin ko ay medium weight yarns na kulay green at red na nabili ko pa sa Baguio Hanger Market. Ang recommended hook size para sa yarn na ito ay 4mm pero dahil maluwag akong maganchilyo, gagamit ako ng mas maliit na hook na 3.75mm. Gagamit din po tayo ng gunting at flex frame na small size. Sa pagsisimula ng foundation chain, kailangan kong gawin in multiples of 4. Para sa project na ito, gumawa ako ng 28 chains, tapos slip stitch sa unang chain para makabuo ng ring. Sa round 1, mag-chain 3 tayo, tapos 1 double crochet into each chain around. Bali, 28 double crochets in total pag natapos. To end the round, mag-work tayo ng slip stitch sa ibabaw ng chain 3 or yung first double crochet natin. Tapos, mag-chain 3 ulit tayo and then 1 double crochet into each of the next 2 stitches. Pero bago natin tapusin ang ikatlong stitch natin, papalitan natin ng red na yarn dahil mag-start tayo ng strawberry stitch doon sa susunod na stitch. Bali, maglalagay tayo ng 7 double crochet doon sa mismong kaparehong stitch. After that, tatanggalin natin ang hook doon sa last na stitch. And then, insert dun sa unang double crochet. And then, slip stitch natin gamit ang green yarn. Gagawa tayo ng loops in between double crochets. Ito yung magiging ibabaw ng ating strawberry, yung dahon niya sa ibabaw. So, dapat meron tayong 7 loops. Tapos, yarn over, pull through all loops, chain 1. And then, 1 double crochet into each of the next 3 stitches. So, sa ika-4 na stitch, dun tayo maglalagay ng strawberry stitch and make sure na ang huling stitch na green, papalitan natin ng red. Saka tayo mag-start ng 7 red double crochets all into the same stitch. Pagkatapos niyan ay huwag niyong kakalimutan palitan ng green yarn kasi yung green yarn ang magsisilbing dahon sa ibabaw ng ating strawberry para magmukha siyang strawberry. Papalitan natin ng green yarn tapos isa-isa tayo mag-work ng loop sa gitna ng mga double crochet stitches. So, bali makakabuo tayo ng 7 loops. Yarn over and then pull through all loops. Chain 1 and then mag-work ulit tayo na 3 individual double crochets. Ulitin lang natin yan hanggang sa makarating tayo sa huling stitch. Sa huling stitch naman ay yung strawberry stitch natin. Bale, sa ika-4 na stitch, doon tayo naglalagay ng strawberry stitch. And of course, papalitan natin ng green na yarn once matapos natin makabuo ng 7 red na double crochets. And then, isa-isa naman natin ipupull up ang loop sa gitna ng mga individual double crochets para makabuo ng dahon sa ibabaw ng strawberry. Don't forget to chain 1 and then slip stitch sa ibabaw ng third beginning chain. Chain 1, 1 single crochet into the same stitch, bali 1 single crochet into each. Kasama na yung ibabaw ng strawberry stitch kasi counted yun. So make sure na for this round, pagkatapos natin ay dapat nasa 28 stitches in total pa rin tayo. Ang magiging repeating pattern pala natin dito is yung round 2. Kung saan tayo nag-start gumawa ng strawberry stitches and then round 3 is yung pag-work ng single crochet stitches. And then to end the round, slip stitch on top of the first single crochet na ginawa natin. Sa next round naman or round 4, ay mag-work tayo ng chain 1, tapos 1 double crochet into that same stitch. Pero tatapusin natin with the red yarn kasi mag-start na tayo mag-work ng strawberry stitch doon sa next stitch. So makikita nyo, napapagitnaan ang strawberries natin ng dalawang strawberry stitches doon sa previous round. Ganyan ang magiging repeating pattern natin para in staggered position sila. Para naman po sa mga beginners, meron po tayong slow version sa YT ko kung saan ay pwede niyo pong mapanood. Kung napapansin niyo po, hindi na po tayo nag-cut ng red yarn kasi itutuloy lang natin yan hanggang sa makarating tayo sa height na gusto natin. Once matapos nyo na yung stitch, huwag nyo kakalimutan mag-chain 1 at
syempre yung susunod na tatlong stitches ay dapat 3 double crochets. Pero bago matapos ang pangatlong double crochet, papalitan natin ng red na yarn kasi ang susunod na stitch ay yung strawberry stitch. So, ganyan lang ang magiging pattern natin for this round. Bale, staggered ang position niya. And kapareha siya dun sa ginawa ko na purse na mas mahaba. Kaya kung gagawa kayo, make sure na in multiples of 4 siya para sakto lang yung design na malalagay niya dun sa gagawin yung project. Like kung coin purse man yan or tumbler holder, phone pouch. Tapos lagi kayo mag-end ng round doon sa first double crochet dito mismo. Makikita nyo, sakto lang yung 3 individual double crochets na green. Kasi yung chain 1 doon, hindi siya counted as a stitch. So, ito yung pattern na uulitin natin para makabuo tayong another layer of strawberry stitches. This time naman, dun ulit sa gitna ng dalawang strawberry stitch para staggered ang position niya. And then, after this, ipapakita ko sa inyo kung paano naman tayo mag-work ng in-rows para naman maikabit natin ang flex frame. Ito na siya after working up to round 10. Tapos, ikakat na natin ng yarn. Ngayon, hindi muna tayo mag-fasten off. Yung red yarn lang ang kakat natin kasi mag-work naman tayo in rows. I-divide by 2 yung total amount of stitches na 28. Bali, 14. So, yung 14 stitches na yon on one side, mag-work tayo ng single crochets. So, after chaining 1 single crochet in the same stitch, then 1 single crochet into each of the next 13, bali 14 stitches in row. Tapos, chain 1 ulit, and then turn, at mag-work tayo ng another row of single crochets. So, bali dapat 14 for each row. Yun. So, rows 2 to 8 ang mangyayari. Kasi ito yung part kung saan i-attach natin yung flex frame natin na medyo maliit lang ang size. Bale, uulitin natin to sa kabilang side up to row 8 din. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung paano naman natin ikakabit yung flex frame. After nyan, chain 1 and then cut off the yarn. Mag-iwan lang tayo na medyo mahaba kasi tatahiin natin yung dulo nito para ma-secure natin yung flex frame natin. And of course, yung ilalim naman, open pa siya. So, i-close lang natin yan with single crochets. So, after inserting dun sa dalawang loop, mag-work tayo ng single crochet sa bawat dalawang loops hanggang sa makarating tayo dun sa kabilang dulo. Pagkatapos nyan ay chain 1, tapos cut off yung yarn. Ito na bali yung ilalim ng ating coin purse. Weave in lang natin yung ends. Pagkatapos, pabaligtarin natin. Makikita nyo yung ilalim niya, ganyan siya. Tapos, yung next na gagawin natin is i-attach na natin yung flex frame na maliit na size. So, ganito lang natin siya i-insert or i-attach gamit yung yarn needle. Tatahiin natin. Tapos, make sure na neat ang pagkakatahi niya para hindi nakikita. And then, gagawin din natin yan sa kabila. Pagkatapos naman, ay meron tayong parang karayom na ilalagay dun sa gilid ng ating flex frame. Yun naman na magsisilbing lock niya para ma-secure at hindi na bubukas pa. So, gagamit din tayo ng pliers para maisarado natin yung pinaka-nakaangat na metal part. Yan, para lock siya at hindi na siya lalabas. At ayan na nga mga katuhog, tapos na natin gawin ang strawberry stitches coin purse gamit ang flex frame. Cute siya at matibay itong purse na perfect pang regalo or pang personal use. Sana po ay nag-enjoy kayo sa tutorial at natutunan ninyo ang tamang technique ng bubble or strawberry stitches worked in rounds. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow para sa mas marami pang fun crochet projects.